Setyembre 28, 1965 nang mabalot ng isang bangungot ang Volcano Island sa lawa ng Taal. Ay akala nga namin aeroplano na nagbigsak ng Bombay into Prebusan. On the way na umaalis sila, iba nagkamali, puro nga overloaded, nagkaroon ng case ng tsunami. Sa mga survivor ng pagsabog ng Bulkang Taal, sariwa pa ang alaala ng maiinit na batong umuulan habang sila'y lumilikas. Napayuhan ng mga otoridad ang mga residente malapit sa Taal Volcano. Ngayon na may banta na naman sa Taal, ang karamihan sa Volcano Island o ang tinatawag nilang pulo, pinipili pa rin manatili rito. Tila isinasantabi ang posibilidad na sa isang iglap, maaaring matabunan silang lahat ng abo, buhangin, at umaapoy na bato. Dalawang kilometro mula sa Bulkang Taal, ang bayan ng San Nicolas, Batangas, ang isa sa pinakamalapit na bayan sa Taal Volcano. Kahit may lawa sa pagitan nito, naging biktima na siya ng bayolenteng nakaraan ng Taal. Sa loob ng simbahang ito, marami raw ang sumilong para makaligtas sa buhangin at batong tila galing langit nang sumabog ang Taal noong 1754. Pero mga libi na lang ang itinira ng pagsabog. Makikita natin dito na isang mahalagang material ng simbahang ito ay coral na galing sa dagat. Ebidensya na kasama sa dagat dati ang lawa ng Taal. Sa tagal ng panahon, tanging ang mga sulat na lang ng mga paring Agustinian ang makapagbibigay linaw sa nangyaring sakuna. Agad kong binisita ang bayan ng Taal at walang ibang natira kundi ang mga labi ng simbahan at kumbento. At ang magandang tanawin ng Taal ay tila naglaho at nagmistulang impyerno. Ang eruption noong 1754 ay isa lamang sa mahigit 30 pagsabog ng Taal na nakaukit sa kasaysayan. At may mga panahon na halos taon-taon pumuputok ito. Magandang umaga po. Saksi rito si Aling Esther Matienzo. Naranasan niya ang isa sa pinakamalakas na pagsabog ng Taal noong 1965. So, lahat ng kagamitan nyo nawala? Wala lahat. Talagang automatic na ilan damit ang suot. So, lahat ng gamit nyo sa bahay, yung bahay nyo nawala rin? Wala rin wala. Tabon lang. Wala lahat ng Ang kapatid at mga pamangkin ni Aling Esther kasama sa mahigit 200 taong namatay sa pagsabog. So mula noon, hindi na kayo bumalik kahit masyal lang, bumisita? Ay, hindi na. Sobra kayong na-trauma? Ay, siyempre. Ay, sus ko. Alam niyo kayo mamatay. Gandang umaga po. Magandang umaga po. Hawing Severino po sa Eyewitness. Nasa barangay Alas-As si Rading Andal noong sinumpong ang Taal noong 1965. Isang barangay sakop ng San Nicolas na nasa paanan mismo ng bulkan. Pero hindi tulad ng iba na lumikas para isalba ang sarili. Si Rading tumulong para mailigtas ang iba. 4 na beses siyang nagpabalik-balik sa isla gamit ang kanyang speedboat. Mga ilan ang sinakay nyo? Mga 4 na balik ko. 4 na beses? Mga ilan ang sinakay nyo sa 4 na beses na yun? Di yung primero, 22, hinati, bago binalkan ko, halos na hanggang umaga may mga hinakot pa kami. Isang retired volcanologist si Rading. At mahigit 40 taon siyang nanerbisyo sa PHIVOLCS Taal. At sa tuwing nag-aalboruto ang bulkan tulad noong 1965, may ilang bagay siyang ulit na naobserbahan. So hindi kayo pinakinggan? Ibig sabihin, yung mga katulad nyo, sinasabihan ng mga residente, hindi kayo pinakinggan? Ang iba ay nakikinig, pero madami ang hindi. Kayo din to. Ayon kay Mang Rading, dahil hindi agad lumikas ang mga tao, naabutan sila ng tsunami. Paano nangyari yung tsunami? Nag-cause ng tsunami diyan,
Yung, ang tingin ko, yung biglang bagsak ng mga materials, bato, mga malalaking bato, doon sa lake, siyempre madidisturb yan. At yun ang nag-cause ng malalaking alon. Ngayon, tila nanganganib na maulit muli ang kasaysayan dahil marami pa rin daw ang ayaw makinig sa mga babala kahit niyayanig na ng lindol ang kanilang mga tahanan. Nasa alert level 2 na ang Bulkang Taal ayon sa mga otoridad. Ibig sabihin, may mga senyales na maaari itong sumabog. Dito sa San Nicolas, dama na ang takot ng ilang mga residente. Hindi lang dahil sa babala, kundi dahil niyayanig na sila ng mga lindol. At nagsisibiyak na ang kanilang mga kalsada at tahanan. Hindi tiyak kung may kinalaman ito sa nag-aalborotong bulkan. Pero malinaw sa akin ang pangamba nila. Gandang tanghali po. Gandang tanghali po. Nabalitaan namin, naramdaman niyo yung lindol dito, yung kumakailan lang? Nung linggo lang. So malakas ba yung pagyanig dito? Naramdaman niyo talaga? May biglang malakas na tunog sa bubong. Nahanap ko yung 3 kong apo, nahulog ata sa bubong, nahulog ang bata. Paglabas ko, sabi naman ng apo kong isang dalaga, Inay, lumilindol, malaki sila yung lindol. Ihanap ko ngayon 3 kong alaga. Nagtakbuhan, takot na sila, takot. Tapos yung mga siguro mga 3 minutes ganon, tumigil na. Tapos nakita ko na yan, nag-crack na, diretso doon. Saka yung manugang ko doon, ganon din. Parang diretso kasi doon. Tapos nung tumigil, umuga uli. Lumindol yung konti. Narinig ko na lang, nagpagsaka na yung bintana. Sabi nga ng mga anak ko, umalis na daw kami dito, lumipat muna. Sabi ko, saan naman ako pupunta? Sa loob ng kanilang silid, handa na ang mga nakaimpaking gamit ni na Aling Sonia. So sa tingin niyo may oras pa kayong hawakan Hindi yan? yun po ang uunahin. Okay. Ay kung hindi naman po at wala ng panahon, kami tatakbo na, buhay na lang namin ang Ayan, natatakot nga po yung aking apong isa, uuwi na daw kami sa Maynila. At sira na daw yung bahay ko. Natatakot daw siya sa bulkan. Dito naman kina Rodel Landicho, ang bitak sa harapan ng kanyang bahay, tagos hanggang pader. Naramdaman niyo ba? Malakas. O isang yanig lang pero malakas kapag ano. Ano, pina-inspection niyo na ba yung bahay? Hindi naman malapit o gumibana? Dito lang naman may putok eh. Ha? Dito lang may putok. Nakikita, wala Sa loob? At wala dito lang hanggang dito sa pader. Yeah, tapos di sa lupa. Nasira man ang bahagi ng kanilang bahay, ayaw pa nilang lumikas hanggat may panahon pa. Kung yung nga iba nasa tabi ng bulkan, di umalis kami. Kami pang medyo malayo-layo. Hindi kami na aware na umalis din eh. Kapag sumabog ang vulkan, anong epekto sa prepared inyo? na kami. Ibig sabihin, pag talagang di kami na aalis na. Pag talagang nakikita na namin meron na talagang nagaganap na eruption. Hindi kaya huli niyo yun? Ay hindi pa naman. Once na pumutok ang bulkan, pupunta kami sa mataas na lugar. Para kung sumulong man ang dagat, hindi kami maaot. Ito ang panay iniisip ng ilang taga San Nicolas. Nasa mainland naman daw sila, malayo sa peligro. Ang dapat raw mabahala ay ang mga residenteng nakatira mismo sa paanan ng bulkan. Gandang umaga po! Gandang umaga po! Bakit ka lumikas? Bakit ka nandito ngayon? May nararamdaman ako eh. Kaya kami lumikas. Kayo mismo may nararamdaman kayo. Anong nararamdaman niyo doon? Nalindol na ho. Lumindol na. Kaya umalis ka na. May pasiguro at may bata. Dahil sa bata sa kanyang sinapupunan, kaya lumikas ang 16 na taong gulang na si April May.
Gawa nga po, kabuwanan ko na, baka bigla po akong mapaanak doon bago bigla naman po tatakbuhan. Di, mas magaling po nandito na ako. Kahit man po magkatakbuhan po doon sa amin, ano na po ako, safety na po ako dito. Kung tutuusin, komportable pa ang buhay ni na April sa evacuation center. Hindi kasi sila nagsisiksikan dito. Siyam pa lang kasi sa mahigit 40 pamilya sa kanilang komunidad ang lumilikas. Ang ibang mga kapitbahay ni April sa barangay Alas-As pilit pa rin naninirahan sa paanan ng bulkan. Kahit matagal na itong idineklarang permanent danger zone. Bawal na yung mga turista, kaya sasamahan tayo ng Coast Guard papunta rito sa danger zone sa Pulo. Isa man sa pinakamababang bulkan sa mundo, isa rin sa pinakamabagsik ang Bulkang Taal. Ang mga pagsabog nito noong nakalipas na panahon ang nagbago sa mapa ng Batangas. Bahagi pa lang ng dagat ang Taal noon. Nasara na lang ito at naging lawa dahil sa lakas ng pagsabog ng bulkan. Nasa tabi pa ng lawa noon ang mga bayan ng Tanawan, Lipa at Taal. Isa-isang naglaho ang mga bayan at lumipat ng lokasyon. Kaya ang bayan ng Taal na yon ay malayo na sa kapangalan niyang lawa. Kaya masasabi natin yung mga pagsabog ng Taal Volcano, siya yung nagbubog sa malaking bahagi ng probinsya ng Batangas. At lumumukod tangi ang Taal dahil hindi lang pala isa, kundi 47 ang crater nito. So ang Taal Volcano po ay mayroong 47 craters. So 6 dito ay yung tinatawag nating eruption centers na kung saan may ilang ulit nang nangyari yung pagsabog. Dahil napakadelikado ng Taal Volcano, ipinasya ng PhilVox na gawin itong isang permanent danger zone. Ang Taal Volcano Island supposed to be or dapat walang nakatirang mga tao at walang permanenteng struktura mula po nang ideklara itong permanent danger zone. Pero marami pa rin ang tila pasaway at nagpupumilit tumira katabi ng peligro. Sa kabila ng mga mala-postcard na tanawin sa lawa ng Taal, ilang daang taon nang naghahasik ng lagim ang bulkang nasa gitna nito. Mahigit 2,000 na ang kinuha nitong buhay sa mga nakalipas na pagsabog. Kita nyo, kahit alert level 2, ang dami pa rin tao sa loob ng danger zone. Eh, kumukulo ngayon. Naging aktibo ulit yung Taal Volcano. Ang dami pa rin hindi nag-evacuate. Iilan lang talaga yung nag-evacuate. May 1,500 residente ang nakatira sa Barangay Alas-As, isa sa 8 komunidad sa paanan ng bulkan. Karamihan sa kanila umaasa sa kasaganahan ng lawa. Kayo si Tuting? Howie Severino. Tulad ni Tuting, isang mangingisda. Nababahala na ba kayo na pwedeng sumabog? Abay, siyempre lahat ho tayo may buhay, nababahala rin at dahil ng bulkan nga ho yan. Ayon kay Tuting, kung lilikas man sila, maaaring hindi raw sila mamatay dahil sa bulkan. Pero mataman daw sila sa gutom. Meron na bang lumikas? Marami na rin ang nakakalikas dito. Eh, bakit kayo nandito pa? Narito nga ang hanap buhay namin at yun lang ang aming pinagkikitaan. Paano yan kung yun nga? Baka mawala naman kayo ng buhay. Ay, Diyos na ho, bahala sa akin kung basta ang amin ay sapalaran na laang. Hindi raw nakalikas si Tuting sa pinakahuli at hindi gaanong malakas na pagsabog ng Taal noong 1977. Wala raw kasi siyang sariling bangka noon. Pero ngayon, handa na raw siya. Pagka sadyang active na sadyang kuha na siya, saka pala ho kami lilikas. Sa ngayon ho nakahanda na ho aming gasolina dyan kung sakasakali.
nariyan ho aming mga bangka na sasakyan. Ay kami nga itatatlo dito, ay ang akin ng bangka ay 2, rin sa hipag. Handa na rin daw ang kanilang barangay sakaling pumutok ang bulkan. Ano bang plano dito? Ayon nga sa kanilang konsehal, may oras pa naman silang bibilangin para makalikas. Marami munang pangitain bago bumigay at tumabog ang bulkan. Tulad ng? Tulad ng yung mga kahayop daw nagpupunta sa mga natakbo sa dagat, mga ibo nasugod sa mga silong ng bahay, bibilang pa ng halimbawa isang araw, gano'n. May plano ba para sa mga residente? Kung sakaling sumabog na nga yan, anong mangyayari? Anong gagawin? At meron na kami mga signal na... Paano ibibigay yung signal? Paano yung signal? Putok ho. May? May putok. Yung kuitis namin, 3 putok. 3 putok? Ng kuitis. Nakahanda na yun? Okay. Napaisip ako sapat na kaya ito para maalerto ang mga tao. Kapag sumabog nga ang Taal at nagkalat dito ang alikabok at abo galing sa bulkan, swerte na lang kung makita ni Tuting ang daan patungong kaligtasan. Lalo na't nagkalat na rin ang mga nakaharang na kulungan ng isda at tahanan nakalutang mismo sa loob ng permanent danger zone. Ito ang tinatawag na water world. Dito sila nakatira sa ibabaw ng tubig. Nasa floating houses sila dahil gusto nila malapit sila sa hanabuhay nila, itong mga fish cage kung saan nag-aalaga sila ng mga tilapia. Ang mag-asawang Cristina at Joseph Osmeña, 8 taon nang namamalagi sa ibabaw ng Taal Lake. Dito na lumaki ang kanilang 3 anak at naandito na rin ang kanilang kabuhayan. Paano naiiba yung pagtira dito sa lawa sa pagtira sa lupa? Naalala nyo pa yung nakatira kayo sa lupa? Dito, pagsapit ng gabi, tahimik na. Hindi gaya sa lupa. Maraming tao, maraming naglalakad. Dito, wala na. Pag oras na tapos ka nang manood ng TV, pwede ka nang matulog ng mahimbing dahil wala nang tao ka makikita dito. Makakalakad sa tubig eh. Tulad ni Tuting, kahit nasa bingit man sila ng peligro dahil sa bulkan, ayaw pa nilang umalis. Kaya yan ang hindi mo pwedeng iwanan ang hanap buhay mo dito, yung floating. Pagay ang nagbabakwitan dahil unang-una ang bakod niya mababa lang. Pwede mong lagyan ng panty sa loob yan. Pwedeng pagbalik mo, wala na yan. Bakit? Pwedeng nakawin niya, sir. Sandaling oras lang. Walang tao dito. Mahirap nga naman kung manakaw ang isdang mahigit 1 milyong piso ang puhunan. Pero tila mahirap din na bantayan ito. Si Cristina at ang kanyang mga anak hindi pala marunong lumangoy. Paano yan? Kasi nabalita namin, noong 1965, karamihan ng mga namatay nalunod dahil nga lumakas yung alon. Lumakas ang alon. Lagi kami may life jacket. Nagsusuot ka? Oo, hindi ako nagpapawala. Hindi ako naghahanda ko 3 yan. Kahit naglalako ka, oo, pag ang aking ka. asawa'y wala dito, hindi ako lumalabas ng floating. Dahil just case na matalisod ako dyan at dumiretso ako, wala ka na. Giit na mag-asawa, may bangka naman sila para agad na makaalis sakaling sumabog ang Taal. Bagay na wala raw kasiguruhan ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Kahit po kayo ay nasa laot na o nasa gitna na ng lawa at nangyari po yung bay surge na yon, aabutin po kayo dahil napakabilis po ng bay surge na yon, tumatawid po sa Taal Lake. Mas mabilis pa sa ginagamit natin sa sakyang bangka. Kaya napakadelikado po. So kung kapansin-pansin din, lahat ng lakeshore municipalities ay pwedeng abutin ng mga volcanic materials na yon na lateral yung movement. Dahil sa dami ng crater ng Taal, walang nakatitiyak kung saan ito sasabog. Kaya hindi rin sila makaplano ng ruta ng paglikas. At dumating man ang oras na magkagipitan, baka maging sagabal pa ang kanilang mga fish cage. Lalo na't kung tulad na nangyari noong 1965, madaling araw sumabog ang Taal. Sa gitna ng dilim at umuulang bato, ang paraiso nila ay biglang magiging isang impyerno. Matapos ang ilang araw, binalikan namin ang evacuation center sa San Nicolas at nadagdagan ito ng isang evacuee, ang bagong silang na sanggol ni April May.
Bagamat ligtas na si April May at ang kanyang sanggol, ang iba tila hinahabol pa rin ang peligro. May isa na namang buntis na kinailangang isugod sa ospital. Dahil Huwebes Santo nung araw na yon, walang mga opisyal na munisipyo para tumulong sa kanya. Kaya isinakay na lang namin siya at hinatid sa ospital. Ito nga ba ay pangitain ng mga maaaring mangyari sa mga susunod na araw? Na mahirap mahagilap ang tulong kapag kinakailangan na ito. Aminado ang kanilang lokal na pamahalaan na sakaling sumabog ang Taal, ay kulang ang kanilang mga sasakyan para ilikas ang lahat ng nasa paanan ng bulkan. Yung nire-request namin na additional na bangka dito sa aming dalawang barangay dito sa Taal Volcano na kailangan na po namin. Ngunit ayon sa kanilang mayor, meron naman daw silang lupa para makapagpatayo ng bago at mas malaking evacuation center. Wala pa nga lang pondo para simulan ang proyekto. Kaya ako po ay nanawagan sa ating nasyonal na bigyan agad ng priority na lagyan ng pondo ang aming proposal na evacuation center dahil sa ngayon po ang aming mga evacuees ay hindi po maganda ang aming pinagalagyan kung ay nasa tabi rin lang po ng Taal Lake. Nasa permanent danger zone man ang ilan sa kanyang sinasakupan, wala raw siyang ibang magagawa ukol dito. Sila ay pumupunta sa mga kamag-anak nila at doon muna sila tumitigil pagkagabi at pag-araw ay bumabalik sila doon sa lake dahil naroon na kanilang hanap buhay. Tuloy pa rin ang pag-usok ng bulkan at pagyanig ng lupa sa paligid nito. Tila isang higanteng unti-unti nang gumigising. Hindi naman talaga rito nalimutan ang aral ng kasaysayan. Ang mag-asawang Osmeña nga, hindi muna makatulog na mahimbing. Ngunit hindi rin nila maiwan ang binabantayang hanap buhay. Tulad lang sila ng napakarami nating kababayang nagkalat na sa buong mundo. Bagamat natatakot sa panganib, ay pinipili munang mabuhay sa ngayon sa loob ng danger zone. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.